This is your medical esthetician and psychological first aid provider. Please tilt your phone. So ngayon po ay magbibigay ako ng reaction video at ng aking mga pananaw patungkol doon sa nag-viral na principal kung saan pinatanggal niya yung mga toga ng mga estudyante sa kanilang graduation ceremony. The first thing I notice about her is the bad communication skill that she has toward the student, parent, teachers, and the other visitors around her. Kasi kung ikaw ay isang professional na tao, alam mo kung paano humarap at dalahin yung sarili mo bilang isang professional base sa iyong titulo. Pero kung mapapansin ninyo, yung body language niya is iba. Kapamewang at hindi maganda yung tono ng kanyang pagsasalita. Napakalaking aspeto po ng ating body language pagdating po sa communication skill. At nakakaawa talaga yung mga estudyante kasi talagang feel na feel nila yan. Inaantay nila yan at yan yung isa sa mga simbolo ng kanilang mga sakripisyo sa loob ng 6, 4 at 5 o 6 na taon ulit sa kolehiyo. Ang nakakatuwa dito is merong isang teacher na nag-stand up para dun sa mga bata. Kinausap niya ng maayos yung principal. Pero sa kabila ng maayos at malumanay na pakiusap na ibigay na lang yung moment na yun sa mga estudyante, dinuro pa siya ng principal hanggang sa inawat na din po sila noong mga co-teachers nila. So bigyan ko lang po kayo ng background about sa kalakaran sa eskwelahan. Ako po ay nagtrabaho kung saan ang mga local government offices, lalong-lalo na po ang Department of Education ay naging kliyente namin. At alam po ba ninyo na lahat ng in and outs ng isang eskwelahan, especially po mga division offices, lahat po yan ay may tinatawag na request. Lahat po yun ay black and white, documented. At hindi po yun basta-basta maa-approve kung wala pong approval ng principal, school head, at division superintendent. Okay? So may kanya-kanya po silang mga trabaho. First of all, yung mga toga na yan, kita naman po ninyo pare-pareho. Hindi po yan dadalahin ng kumpanya ng walang request, walang down payment mula doon sa budget ng Department of Education at hindi po yan ini-receive. Okay? Binibilang po kasi yan, isa po yan sa mga trabaho ko nung ako po ay inclined sa Department of Education. Ibig sabihin po, ni-request po yan ng eskwelahan netong mga taong to. At hindi po yan maa-approve kung hindi po pumirma yung atrimitidang principal na yan. At alam po ba ninyo na itong principal na to ay marami ng reklamo at inilipat po siya ng eskwelahan. So, ano yung mga reklamo sa kanya? Yung mental bullying, bad behavior, hindi mabuting pagtrato sa mga magulang, estudyante at sa mga teachers, sa kanyang mga subordinate. Most of the time, ang reason kung bakit nalilipat ang isang DepEd personnel is meron silang bad record sa isang eskwelahan. Pero hindi naman lahat ay ganon yung dahilan. Alam din po ba ninyo na meron pong DepEd Order number 0090/2023 kung saan sinasabi po doon na pwedeng magsuot ng toga o sablay yung mga estudyante. Yung sablay po is yung para pong sash na nakapangalan po doon sa eskwelahan. At sinasabi po doon sa DepEd Order number 009/2023 na pwedeng magsuot ng toga ang mga estudyante kung available na meron sila at sinasabi din dito na hindi sila pwedeng pagbawalan. Example, sa 100 estudyante, 10 lang ang may toga. Pwede po silang magtoga at yung iba ay sablay at hindi po sila pwedeng pagbawalan ng eskwelahan. Bakit? Kasi po rights po ng isang estudyante yon. Kasama po yun sa honor na dapat na meron sila at kabilang doon sa dignidad nila bilang estudyante. Alam ko marami naman magsasabi na bakit alam mo yan ganyan? Kasama po kasi talaga yun sa trabaho ko na kailangan alam ko yung mga DepEd rules and regulation, yung mga memo at DepEd order dahil po ako ay humaharap doon sa mga DepEd personnel at doon po sa mga matataas lalong-lalo na po pagdating sa gobyerno. Kasama po kasi yun para alam ko kung ano yung pwede, hindi pwede, kung ano yung tama, kung ano yung mali at higit sa lahat yun po ay kasama sa aking prinsipyo para masigurado ko din po yung credibility ko is talaga pong malinis at
maayos dahil yun yung tinuro sa akin ng aking mga magulang. At yun din ang tama at mabuti para sa lahat. At itong ginawa ng atrimitidang principal na to ay napakalaking epekto sa emotional and psychological aspect ng isang estudyante at pwedeng maging grounds para sa administrative case para siya po ay madismiss na. Lalong-lalo po na marami na pong reklamo sa kanya, no? So nilipat na yan ng eskwelahan, ngayon I think panahon na para siya naman po ay madismiss. So sa mga magulang, kung mayroong mga ganitong teacher at principal na ginagawang kayo na masama, kasuhan po ninyo ng administrative case. Huwag po kayong matakot magsampa ng kaso against them dahil kakampi ninyo ang Department of Education, at kung hindi kayo satisfied sa resolution, pwede po kayong mag-appeal sa regional office. I hope marami po kayong natutuhan. God bless everyone!